Ano nga ba yung mga sagot ng Vice Presidente sa mga pamumulitika daw po sa kanila, mga bossing? Kasi yan po ang laging sinasabi ng ating Vice Presidente. Kaya kami ginaganito kasi pinupolitika lang nila ako. Kasi sa 2028 ako ang pinakamalakas sa kumbaga sa eleksyon ng pagka-presidente. Ang nakikita ko ho ngayon, mga kababayan, medyo lumalabo po no? Mas malabo pa sa tubig kanal, mga bossing. Kasi yung mamamayang Pilipino, mga kapwa natin, hindi naman po engot yan Hindi naman po mahina ang utak niyan, mga kababayan presidential campaign. Ano ba sabi ko, Jordan G? Siya daw ang malakas sa presidential campaign. Bet doon sa 2028. Ang mga kababayan natin, hindi po mahina ang mga kokote niyan. Yung mga nakikita po nila, nating lahat, no? Yung pag-iwas nila sa pagsagot sa mga confidential funds. Eto ngayon, NBI naman. Mamaya pag-uusapan natin yan. Iiwasan. Yan po ay makakaapekto po doon sa kandidatura ng Vice Presidente kung sakali na dumating na yung 2028 at siya ay tumakbo. Mga bossing. Ano sabi niya dito? Nung August. Sabi niya dito, pag paalisin nila ako dito or i-impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon ng Vice President. Ayan daw. Hindi ko naman gustong tumakbo ng President. Hindi ko gustong tumakbo ng Vice President. Ano ba talaga? Ang alam ng sambayan ng Pilipino, mga boss, no? Style ng mga Duterte, yung ganyan. Sasabihin, hindi ako tatakbo. Tapos pag last minute na, ayun, mga nagkakandara pa. May mga strategy pa ho sila. No? Yung tipo bang, sa senador ako tatakbo muna. Tapos kapag last minute na, bigla akong lilipat ng pagka-presidente. Yung mga ganyan ho ba, pinapakiramdaman ho kasi nila. No? Kung eto bang, pagka sa senador ba ako tumakbo? Pag sa senador ba ako tumakbo? Mananalo ako. Ano ba ang sasabihin ng sambayan ng Pilipino sa pagtakbo ko sa pagka-senador? Naalala nyo po, ang Vice Presidente mismo nagsabi, mukhang tatakbo ang 3 Duterte sa Senado. Ano po naging reaksyon ng sambayan ng Pilipino? Natawa po. Pinagtawanan po sila. No? Yung iba sinabi, grabe naman. Sobra naman kayong makadinastiya. 3 Duterte sa Senado, sabay-sabay daw pong tatakbo. Hindi po naging maganda yung reaksyon ng sambayan ng Pilipino, mga bossing. Testing the water tapos nag-usap-usap siguro sila. Naku, wala. Negative sa Pilipino yung 3 senador ng mga Duterte. Kasi ang gusto nila dyan, mga bossing, kung sakali na ubra yung 3 Duterte at nakita nila na nagkaroon ng positibong reaksyon yon, magkaroon ng mas madaming kaalyado sila sa senators, mga bossing, sa Senate, no? Sabi nga ni Robin Padilla, okay. No? Madami na kaming kakampi pagka nagkataon sa Senate. Yan. Pero yung pinasang bill ni Binoy, mga boss, anti-dynasty. Yung pinapasa ni Binoy, anti-dynasty. Di ho ba, mga kababayan, nahahalata natin yung pagkaano nila, pagkaeng-eng nila. Anti-dynasty yung pinasang bill, tapos okay sa kanya yung 3 Duterte sa Senado. Mahina. Ano po? Malakas, mahina doon sa pag nag-isip, pero malakas kapag kumain, mga boss. Hindi daw, yan yung sinabi natin. Hindi daw nila gustong tumakbo. Pero ako nakikita ko talagang style nila yun. Naakala nila effective pa din po sa mamamayang Pilipino. Hindi nila alam na ng mamamayang Pilipino yung galawan nila. Sabi naman niya, November 30, mga kababayan, the presidency of 2022 was mine already. Dahil nga, siya ay naniniwala, mga boss, na yun talaga ang gusto niyang takbuhin at nagkasundo lang
ang unit team na si BBM kasi meron pa daw siyang gagawing iba. No? Meron pa nga silang mga planong iba. Kaya binigay muna kay BBM. Kasi ako ho naniniwala, mga kababayan, kung Vice Presidente si BBM at siya ang presidente, mananalo pa din pareho eh. Kung presidente si BBM at siya ang vice, ganun. Kagaya po ng resulta ngayon. Mga bossing. Ang ayaw lang natin that time, magkasalpukan sila. Yung parehas na posisyon yung kanilang tinatakbo. Dahil ang paniniwala ho natin ay makakaungos po, no? Si Attorney Leni Robredo. Mga kababayan. Yun lang po, no? Pero wag nilang sabihin sa atin, mga bossing, na kaya nanalo si PBBM dahil lang po sa kanila. Wait, mag-backtrack tayo ng konti, no? Ang mga Duterte po, mga kababayan, masasaktan dito yung mga DDS. Maggatas muna tayo. Oat milk. Masasaktan yung mga DDS dito. Mag-backtrack tayo ng konti. Sino nakakakilala sa mga Duterte 2014? Meron ba? Mga taga Davao. Hindi naman po ugong sa Maynila ang kanilang pangalan. Di ba, Ma'am Jean Kogi? At Janelle Van der Haas? Hindi naman ugong yung pangalan nila sa Luzon. Ultimo sa Bisaya, hindi din. Davao, kilala sila. Kasi nandyan sila. Di ba? 2014, wala pang masyadong nakakakilala. Pero Marcos, nandyan na ho yan. Mga boss, unti-unti na po ang pag-angat, no? Nung pangalang Bongbong Marcos. Dati pa, kilala sila. Pero unti-unti nang umaangat yung pangalang Bongbong Marcos para tumakbo po, mga kababayan, saan? Sa pagka-vice presidente that time. 2015, meron ba? Kalagitnaan na lang po, mga kababayan. Kalagitnaan na lang po ng 2015, no? Umpisang nakilala ang mga Duterte. At yung pong yon, mga bossing, dahil nga po si BBM ay ang takbo sa vice presidente, kaya naman si Digong ang binoto natin, no? Para sa pagka-presidente. Kasi talagang ang paniniwala natin, wag nating hayaang makabalik ang mga kakamping o ang mga dilawan. Yun ang paniniwala natin. Yung pala, mas malala pa ho. No? Yung pala, mas napasama tayo doon sa Digong. Lesson learned. Di ba, mga kababayan? So, kaya naman, yung Digong ay nanalo. Dahil po sa suporta, no? Ng mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun po yung katotohanan doon. Pero yung sasabi mo, pagbalik ta rin natin, kilala na talaga ang mga Duterte since 2014. Sino magsasabi sa akin noon harap-harapan? Sa Davao siguro, kung taga Davao sila. Napaka-imposible po nun, no? Hindi po kilala ang mga Duterte sa Luzon, baka kahit sa Visayas. Late na po dahil nga po si PBBM ay sa vice presidente tumakbo. Kaya wala tayong choice kundi piliin yung mas kakalaban kay sino ba sino ba president no kay Marrojas. Yun yung totoong pangyayari. Kaya wag nilang sabihin sa atin na kaya nanalo si Marcos kasi dahil sa mga Duterte. Di ba sabi ni Sir Arnel sa Abedra, lesson learned talaga. Yung akalain mong pink ang masama or yellow, yun pala, yun palang pula sa Davao ang masasama. The presidency of 2022 was mine already. Nananalo na ako sa survey. Lahat ng tao solid, united na for my candidacy. Ang nakikita ko dito, mga boss, no? Kung sakali, nananalo siya sa survey. Kasi tayo, bumoboto din tayo doon sa survey kung sino yung mga tatakbong presidente. Si BBM medyo late naman ng konti. Di ho ba? Pero kung nagsalpok po itong dalawa na ito, mga kababayan, malamang kalahati ng boto ni BP Sara
o more than ng boto ni VP Sara, mababawas ho, mga kababayan. At ito na nga yung sinasabi natin na kinatatakutan natin dati, mga bossing, na baka pag nagsalpok, hati ang boto, tapos si Atty. Leni Robredo ang mananalo. Yun po yung katotohanan doon. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Buti na lang po, BP. Buti na lang po, Madam Vice President. Ganon ang naging sitwasyon. Madami pong mamamayang Pilipino ang natutuwa at ganon yung naging usapan ng Uniteam. Di ba, mga boss? Kasi kung sakali na si BP Sara ang tumakbong presidente at si BBM ang vice president, yun po yung napag-usapan nila, malamang po, West Philippine Sea, tahimik po yan. Walang bangayan, malamang. Bakit ho? Nakachuchu lang po ang Pilipinas doon sa sasabihin ng China. No, magiging sunod-sunuran lang po tayo The reason kung bakit hindi nakakapagbigay ng komento ang Vice Presidente, mga kababayan, about sa West Philippine Sea, kasi kapag humilig siya o yung maging komento niya is pro-Pilipino na ipagtanggol ang West Philippine Sea, ay nako, baka magalit si Xi Jinping. Baka magalit yung China sa kanya. Mas nakikita nyo po, mas lagi itong bumabate, no? Sheng Chong, Sheng Chang, Shong Shang. Di ba? Kapag may mga pagdiriwang sa China, Xing Chong, Chang Chang, Sheng Chang. Di ba? Kapag naman mga kababayan, yung kanyang komento ay naging pro-China, yung kandidatura po ng 2028, lilipad po yan paatras, palayo sa kanila, mga kababayan. At madami pang iba, baka yung Oplan Tokhang, tuloy-tuloy pa din po. Wala tayong problema, no, sa paglaban nila, sa paglaban ng mamamayang Pilipino kontra droga. Pero yung pagpapatupad po nila, yun ang ayaw natin. Dahil tayo po, bilang majority, no, ng bansang Pilipinas ay Katoliko, pro-life po tayo. Ako naniniwala ho, miski mga Muslim na mga kapatid natin, miski mga Iglesia ni Cristo, o lahat po ng relihiyon, pro-life, mga kababayan. Di ba, Ma'am Lisa Maloy, kapal ng peslak. Kikilabutan ako, entitled na BP. Lahat tayo, karamihan o majority ng Pilipino pro-life. Di ba? Pero nagtataka tayo doon sa mga DDS, okay sa kanila. Yung, may reward yung pulis. Kaya yan tinegi ang ganyan. Yung suspect tinegi, bakit? Inudyukan namin na manlaban. Pro-life po ba yon? Hindi naman. Di ba? Kaya nagtataka ako doon sa mga Katoliko,